Magandang araw, sa pag-check nga pala ng throttle positioning sensor sa mga ganitong program of PGM FI, lalo sa Honda o XRM 125 ay ganito. May tatlong wire nga pala ang sakit ng TPS sensor, pero ang pinakagitna niyan, yun ang pinaka-positive, ang source. Ngayon, kumuha ng multimeter at i-set sa volt selector, at yung negative ng test probe ilagay sa negative, at yung positive dun sa spring na tinulisan na tinusok dun sa positive contact ng TPS. At yan, ilagay na yung test probe na kilala naman yan kasi pula. Yan, tinusok natin yan sa gitna, yung kulay dilaw na kulay ng wire ng sasakit. At tignan natin, pag ino natin ang susi, dapat mag-range siya ng 0.45 something hanggang 0.48 something. Ngayon, nakikita natin sa screen na 0.47, ibig sabihin pasok pa siya. At may range naman siya na umabot hanggang sa 3.9 volts. Kapag pinipihit na natin yung throttle o nakabuka yung throttle body niya, ikotin na natin yan, ikotin natin. Yan, ikot natin, tingnan natin. Yun, umaangat siya pero bigla siyang bumabagsak ng 0.45 volt. I-release ko naman yung throttle. Release ko. Yan, 4.7 volt. Pasok siya sa ratio. Ngayon, iikutin natin. Iikutin. Dahan-dahan. Dahan-dahan ibubuka. Yan. Dahan-dahanin natin ibuka. Nag 4 point something na siya at bigla siyang bumabagsak. Ibig sabihin sira yung TPS sensor natin. So ayun, dahil kinabit na natin yung bagong TPS, mag ECM initialing tayo. I-reset natin diretso siya. Inangat natin yung U-box at tignan yung DLC socket. Ang kailangan natin ditong di-jumperin ay yung green at blue. Yung green na may stripe na itim at blue na wire. Yan. Ngayon, bumili tayo nitong pang jumper. Kakabit na natin. Yan. Para hindi na tayo mag-jumper. Itong socket, bumili tayo. Yan. Yan. On lang yung switch. Titignan natin kung may error code. Iyon natin ng ignition. Okay, wala naman siya. Ngayon, baklasin yung socket ng EOT kasi i-jumper natin yan para ma-reset natin yan. Lagyan natin ng alambre nga pala yan na pinatulis ko. G-number yan. Bibilang tayo ng 5 seconds. Yung 5 seconds na blink, saka hugutin natin yung jumper. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Hugot. Okay. At off. At ibabalik na natin yung EOT socket. Yan, siguraduhin dapat. At ECM initialing naman ang gagawin natin. Ipo-full throttle natin tong throttle. Yan, full throttle. At switch on. Hintayin natin na mag-blink ng 7 na madaling blink. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bitaw. At hintayin na mag-blink ng malumanay. 1, 2, 3. Bitaw. Yan.
on off. At pagka off, bubuksan muna natin itong U-box para hugutin yung pang jumper natin. Yan, hugutin natin to. Yan, yan, hugot na natin at ibalik na sa dati. Yan, titestingin natin. Testing. Tingnan natin kung mayroon pa. Okay, wala na. Hintayin lang muna na umandar para initialize yung kanyang ECU sa system. Kahit 5 minutes at pagtapos nun okay na. So ayun, naka 5 minutes na. Right, tingnan natin. Okay na siya, RPM na siya mga lods. In-adjust na natin yung kanyang minor, nasa 1,400 RPM na siya. Right, ganun lang mga lods pag ECU initially. Salamat. Peace out.